Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So may breaking news po ngayon si Banat Bay tungkol dito kay Pulong Duterte. Siguro naman napanood nyo na po sa inyong mga social media account na yung lumabas na video kung saan na sinasabi nga na itong si Pulong Duterte nananakit ng isang negosyante o kung ano pa mga issue, bugaw daw yun, dahil daw sa hindi sumunod o hindi nagustuhan ni Pulong Duterte yung presyuhan. So, dito may lilinawin si Banat Bay tungkol doon sa issue na yon. At kayo na pong humusga kung may punto yung sinasabi ni Banat Bay tungkol sa issue na yon. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin ng video, wala na naman pong bayad. Kaya pindot na, kaya ito, wag na natin patanggalin. Panoorin na po natin si Banat Bay. Reklamang physical injuries at grave threats, si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Department of Justice. DOJ. So, dyan pa lang, alam na kagad natin ang resulta. John Patria. Base sa nakalap niyang News 5 na investigation data form na kinumpirma naman sa amin ni Prosecutor General Richard Padulyon alas 3 na madaling araw noong February 23 nang mangyari ang incident. Take note, February 23. Ngayon lumabas. Ngayon, sinampa. Shit. Alam na yung galawan to. Sa isang bar sa Davao City. Hindi dinetalye pa ang buong pangyayari pero gumugulong na ang investigasyon dyan. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Pulong pero hindi pa rin siya sumasagot sa amin. Nako po, alam nyo mga kababayan, ito lang po masasabi ko ho dito sa issue na ito. Una-una, expected na po natin yan. Okay? Expected na po natin na merong lalabas na ganyan. Bakit to kanyo? Ibabalik ko lang po kayo doon sa Oplan Horus. Okay? Ano po yon? Ayan. Ito po yung pinakita natin, diniscuss natin, at saka ito pa yung kanilang gagawin. Hindi pa po ito nangyayari. Gagawin pa lang po nila ito. Ito, kasi meron doon pinakita doon sa Oplan Horus, yung nagawa na, at ngayon naman, pinakita din doon yung mga gagawin pa lang. At kasama po dyan si Pulong. Ayan po yun, no? So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung Oplan Horus, saan ba ito nanggaling. So, ang naglabas po ng detalye niyan ay yung Manila Times po sa dyaryo. So, nag-leak po yung Oplan Horus na yan. Yan po kagagawan ng isa sa mga alyansa ni Bongbong Marcos. So, ito yung nakapatungkol to kung paano gigibain, ano yung magiging flow ng paano nila sisiraan ng mga Duterte, sino-sino yung mga target nila. So, nandyan po lahat sa Oplan Horus na yan. Pero, itinanggi na po yan ng alyansa ni Bongbong Marcos at sinasabing fake news daw po yung Oplan Horus na yan. Yung Oplan Horus na yan, ano po yun? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. File criminal charges against Duterte, Pulong, BG, De La Rosa, and seek their disqualification via COMELEC. Makinig. Makinig na mabuti ha, mga kababayan ha. Una sa lahat, nung unang binabasa ko ito, medyo napatanong ako kasi si BG tsaka si De La Rosa, si Bato, kasama po sila sa ICC. So, alam po natin na sila po ay kasama sa ICC, so ibig sabihin po, expected na yun ang gagawin sa kanila. Okay? Yun ang ikakaso sa kanila. Nung nabasa ko ito nung una, nung ating diniscuss ito, medyo nagtaka ko, bakit si Pulong nandito? Ano kaya ang, bakit kaya merong, dito si Pulong? Ano kaya ang mangyayari? Tapos, after how many days, lumabas po itong kay Pulong? So, dito pala makikita mo, kaya pala, naandi dito yung pangalan ni Pulong. Talagang planado na nilang kasuhan at mag-seek ng disqualification via COMELEC. So, eto mga kababayan, tatanong natin, bakit si Pulong? Tandaan ninyo, ang tinatakbo lagi ni Pulong ay yung Congress. Di ba?
Gusto nila talagang pasamain ang imahe ng mga Duterte at tanggalin sa Kongreso itong si Pulong. Kasi pwede, alam naman po natin yan, marami po pa rin ang hindi masaya sa Kamara, marami pa po hindi masaya sa Congress, at maaari ma-impluwensya ni Pulong kung siya ay nandun pa rin po sa Congress. Alam nyo, para lang sa kaalaman ninyo, marami pa rin po dyan, talaga naman maka-Duterte. Kaya lang naman po sila hindi maka-Duterte ngayon, marami dyan iniipit po talaga ng pamunuan ng Kamara. So, para mawala yung mga threat, alam naman po natin, laging ganyan na yung Kamara na yan, lalong-lalo na si Speaker. Mahilig yan mag-eliminate ng threat. Halimbawa na nga lang po yung kay BP Sara Duterte, di ba? Eliminate niya yung threat niya sa 2028 na presidential election. So lahat na lang ng kasiraan ni BP Sara Duterte ginawa. Threat din po si Pulong Duterte dito kay Speaker Romualdez sa Kamara. Pagka nagkabaligtaran, kunwari lang manalo yung mga Duterte senators, tapos talagang dumausdos yung ratings ni Marcos at saka ni Romualdez, threat po si Pulong dyan sa Kamara. So dito napakaganda ng punto ni Banat Bay na threat talaga si Pulong Duterte. Bakit kamo? Isa ito sa mga nakikita po natin. Once na matapos ang eleksyon at yung mga nanalong mga congressman, yung mga hindi bumoto para i-impeach si Vice President Sara Duterte at kasama si Pulong Duterte sa Manalo, pwedeng ang mag-file ng impeachment laban kay Marcos ay si Pulong Duterte. Siyempre, sisegundahan na yan ng mga ibang congressman na bagong upo. Siyempre, alam niyo naman, numbers game, di ba? So, pwede na nilang itakbo agad yung ginaya or gayahin nila yung ginamit na diskarte nung itong mga siraulong congressman natin ngayon. Ninyo pala, siguro natin, kasama yung congressman namin na pumirma doon, na mangalap na lang sila ng pirma para i-impeach yung presidente. So, threat talaga si Pulong kasi pwede siya yung mag-initiate dahil malamang sa malamang mapapalitan yung speaker. Magkakabutuhan kasi, panibagong butuhan na naman yan para sa House Speakership. Pwedeng may ibang maupo, si Pulong Duterte yung mag-file, sang-ayunan ng mga bagong upong congressman kung matatalo lahat ng pumirma doon sa impeachment. So, dahil may panibago na naman tayo mga senador, may panibagong Senate President na naman, so posible na mapatalsik sa pwesto at hindi matapos si Bongbong Marcos yung kanyang termino bilang presidente at masisira na yung plano ni Speaker Romualdez na siya ang sumunod na presidente kasi sino ba yung second in command kapag nasipa yung presidente, 'di ba, yung vice president. Sino ba ang vice president? Si Sara Duterte. Kung mananalo lahat ng Duterte at hindi ma-impeach si Sara Duterte, so siya yung magte-take over ng natitirang taon ni Bongbong Marcos para maging presidente. Kaya hanggang ngayon, yung Oplan Horus na yan, mukhang totoo dahil ang pinaka-main goal ng Oplan Horus ay burahin ang Duterte pagdating sa politika. So, pwede, alam mo yun, pwedeng makasagabal o di kaya mabaling yung ibang mga congressman dito sa mga Duterte. Hindi natin alam. Kaya siguro, malamang, ito ang purpose nila. Aside from masira si Pulong Duterte. Yan po ang unang nakikita ko. Ipakita natin yung video ha. Meron pa kasi akong isa pang nakikitang anggulo kung saan yung may lumabas ding balita tungkol po doon sa Hong Kong